Dalawang puso, pinaglayo ng panahon, pinaglapit ng tadhana. Sa pagitan ng agwat ng edad, karanasan at pananaw, natagpuan nila ang isang pagmamahal na ipinagbabawal ng lipunan ngunit hindi mapipigilan ng damdamin. Hanggang saan ang kaya nilang ipaglaban kung ang lahat ay laban sa kanila. Isang kwento ng tapang, sakripisyo at pag-ibig na walang kinikilalang hangganan. Si Marco, isang 20 taong gulang na binata, ay isang estudyante sa kolehiyo na mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa mga karanasan ng mga tao sa buhay. Isang araw, nakilala niya si Veronica, isang 35 taong gulang na guro sa kanilang unibersidad. Si Veronica ay matalino, maganda at may isang misteryosong aura na nagpapaakit kay Marco. Magkakasama sila sa isang seminar tungkol sa literatura at mula dito, nagsimula ang kanilang pagtutok sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, madalas magkasama si Marco at Veronica sa mga proyekto at talakayan sa seminar. Naging magkaibigan sila at nagsimulang magpalitan ng mga opinyon at karanasan tungkol sa buhay. Laking gulat ni Marco na kahit may edad na si Veronica, ang kanilang pag-uusap ay puno ng kasiyahan at respeto. Nagsimula niyang makita si Veronica bilang isang kaakit-akit na babae, hindi lamang sa itsura kundi pati na rin sa kanyang personalidad. Habang tumatagal, unti-unting napansin ni Marco na may nararamdaman siyang espesyal para kay Veronica. Bagamat bata siya kumpara kay Veronica, ang kanyang nararamdaman ay hindi na maitatago. Nahulog na siya sa dalaga at nahirapan siyang tanggapin na may agwat sila sa edad. Isang gabi, habang nag-uusap sila pagkatapos ng isang klase, inamin ni Marco ang nararamdaman niyang pagkagusto kay Veronica. Nagulat si Veronica ngunit pinuri ang tapang ni Marco. Ayon kay Veronica, hindi siya sigurado kung ano ang magiging epekto ng kanilang relasyon. Dahil sa kanilang pagkakaedad, ngunit napansin niyang tapat at seryoso si Marco. Hindi matanggap ni Veronica agad ang nararamdaman ni Marco. Inisip niyang malaki ang agwat ng kanilang edad at baka magdulot lamang ito ng problema. Ngunit hindi rin niya matanggal ang pagtingin kay Marco at nagsimulang mag-isip kung baka may posibilidad ng isang relasyon sa kabila ng kanilang pagkakaedad. Habang nag-iisip si Veronica, nagpatuloy pa rin silang magkaibigan. Nakita ni Marco na naging mas maligaya si Veronica sa kanilang mga simpleng usapan at oras na magkasama. Unang beses niyang naranasan ang ganitong klase ng pagkakaibigan na may lalim at respeto. Dito, naisip niyang kahit hindi magtagumpay ang kanilang nararamdaman, naging mahalaga na siya kay Veronica bilang kaibigan. Isang araw, sa isang pagkakataon ng pagtulong kay Veronica sa isang problema, hindi nakapagpigil si Marco at muling inamin ang nararamdaman niyang pagmamahal sa dalaga. Dito, napag-usapan nila ng masinsinan ang kanilang mga hangarin at napagdesisyonan nilang bigyan ng pagkakataon ang nararamdaman nila, ngunit dahan-dahan lang at may respeto. Sinubukan ni Marco na ipakita kay Veronica ang kanyang seryosong intensyon, kaya inimbitahan niya itong makipagkita sa kanyang pamilya. Sa una, nag-atubili si Veronica, ngunit nakita niyang tapat si Marco. Nagustuhan ng pamilya ni Marco si Veronica at mas naging komportable siya sa ideya ng posibilidad ng isang relasyon. Nagsimula silang mag-date ng dahan-dahan. Dumaan ang mga linggo na naging magkasama sila sa mga simpleng lakad at date. Ngunit, napansin ni Marco na nahirapan si Veronica na maging komportable sa kanilang relasyon. Iniisip ni Veronica ang mga pagsubok na dala ng kanilang agwat sa edad at ang magiging reaksyon ng ibang tao. Nakaranas sila ng ilang mga pagsubok mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. May mga hindi pabor sa relasyon nila dahil sa agwat ng edad. Ang sinubukan nilang magsalita tungkol dito at ipaliwanag na ang pag-ibig ay walang batayan sa edad. Ngunit may mga pagkakataon na nasaktan sila sa mga saloobin ng iba. Sa isang gabing tahimik, nag-usap si Marco at Veronica tungkol sa kanilang relasyon. Napagdesisyonan nilang huwag bigyan ng halaga ang mga opinyon ng ibang tao at gawin ang mga desisyon na makakapagpasaya sa kanila. Nagpasya silang ituloy ang relasyon nila, ngunit ito ay may pag-iingat at paggalang sa isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa at nagsimulang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa isa't isa.
Si Marco ay natutong magpakita ng maturity at pananaw sa buhay. Samantalang si Veronica ay natutong maging mas bukas sa mga bagong karanasan at hindi matakot sa mga pagbabago. May mga pagkakataong dumaan sila sa mga mahihirap na sitwasyon. Si Veronica ay nag-aalinlangan pa rin paminsan-minsan dahil sa kanilang edad na agwat. Ngunit sa tulong ni Marco, natutunan niyang tanggapin ang kanyang nararamdaman at magpatawad sa sarili sa mga takot na nararamdaman. Sa huli, natutunan nilang yakapin ang kanilang pagmamahalan at magpatuloy sa buhay na magkasama. Bagamat hindi perpekto, pareho nilang tinanggap na ang buhay ay hindi laging makakamtan sa paraang inaasahan nila, ngunit ito ay mas magaan at mas masaya kapag sila ay magkasama. Nasa huling kabanata ng kanilang kwento, si Marco at Veronica ay nagpasya na magpatuloy sa kanilang relasyon at harapin ang hinaharap ng magkasama. Alam nilang may mga pagsubok pa silang dadaanan, ngunit ang kanilang pagmamahal ay nagsilbing gabay sa kanilang landas. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pagmamahal ay walang limitasyon at kahit may mga pagsubok, kapag tunay ang nararamdaman, makakaya nilang lampasan ang lahat ng hadlang.